Safe Sunday. Yan ho si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Wag ho kayong alis, babalik ho ang aprobyan teleradyo serbisyo. Si Danny Buenafe ang ating katuwang sa paghahanap ng trabaho sa teleradyo serbisyo. Balita tungkol sa paggawa at empleyo. Talakayan ng isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Okay, balik na tayo dito sa Aprobyan Teleradyo Serbisyo. Tuloy-tuloy na tayo ngayon at ito, maganda na naman balita. Makakausap natin via Zoom ang presidente ng Private Sector Jobs and Skills Corporation, si Josephine Romero. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Good morning. Oo, good morning, Ma'am Josephine. Thank you for having to accept this invitation na kahit na linggo ng umaga nandiyan pa rin kayo available. Thank you. Oo, anytime naman po. Okay. Anyway, pag-uusapan ho natin yung problema ho natin ever since matagal na itong problema, itong job mismatch na problem. Ngayon dahil kayo kasi 'di ba last week nag-approve ng memorandum of agreement itong enhanced work immersion program para ma-increase yung chances ng employment dun sa mga senior high school graduates natin at mag-match yung kanilang kaalaman para makahanap sila ng talagang akmang trabaho para sa kanila. So yun ho ang tinututukan natin ngayon, Ma'am Josephine. Oo. Totoo po yan. Noong August 8 po, nagpirmahan po kami ng DepEd at saka po ng mga different industry partners po ng private sector. Kasi ang paniniwala po namin, ang tao, hindi lang po mga bata, pero nag-umpisa tayo sa mga bata, dalawang bagay ang natututunan nila sa eskwela. Una, yung syempre yung kaalaman sa eskwela, tsaka yung pangalawa po, yung disiplina at saka yung sabi nga ni Secretary Sani Angara, yung love of learning. So bukod sa punto na yan, yung kaalaman na natututunan nila sa eskwela. So yun po ang dahilan kung bakit tingin namin sa industriya, pwede nating bigyan ng enhanced work immersion yung mga bata. So what particular mga skills program ang sinusulong ninyo? Kasi parang idadagdag nyo yun sa curriculum alignment di ba? Para more hours dito sa mga estudyante to learn yung skills na inline sa mga current industry standards, di ba? Tama ba? Teachers training para yung i-guide yung students and job fairs and matching opportunities nationwide, di ba? Oo. Tama po yun. Ang ginawa po namin kasama ang Department of Education at saka yung mga pangunahing mga industriya natin. Inisip natin, alin ba yung mga industriya natin na talagang marami ang kailangan na yung malaki ang demand, di ba? Yung relevant. Yung malaking demand. Tama po yun. Kasi sa totoo lang po, mabibilang naman natin. Kaya kausap po ninyo si Secretary Hans Kakdak. Masasabi niya kung alin yung talagang in demand sa abroad, yun nga yung nagiging problema natin sa Pilipinas, napapirate sila dito sa atin. So, bakit labanan natin yun? Dagdagan na lang natin ang mga manggagawa na pwedeng gumawa ng mga yon. So, ano po itong mga to? Siyempre, pangunahin po na iisip natin yung IT BPO. Yung BPO, ano po niyan? Meron po tayong 1.7 million na nagtatrabaho dyan ngayon. Pero pagdating po ng 2028, ang target po ng industriya na yan, magkakaroon sila ng mga 2.5 to 2.6 million na workers. Halos dumoble na by the end of the term ni BBM. Diba? So kaya nga po, malaki yung demand nila at gusto po nila nationwide, hindi lang po sa cities, hindi lang sa urban areas meron niya. So, isa yun. Number 2, yun pong ating manufacturing sa semiconductors and electronics. Ngayon po, close to 500,000, halos kalahating milyon ang nagtatrabaho dyan. At saka medyo matataas po yung matataas yung kalidad ng mga tao dyan, matataas din ang sweldo. Pero may nag-uumpisa po dyan yung sinasabi nilang yung entry level. Na pwedeng fresh graduate ka ng high school o fresh graduate ka ng college na wala ka pang kasanayan na makuha mo yung trabahong yon. So sinama din namin yon. Tapos meron po dyan yung maritime, yung ating mga seafarer. Tama.
Malaki din po yan. Malaking demand dyan. Tayo ang pinakamalaking supplier ng mga maritime workers, eh. Di ba? Yun ang ano natin, di ba? Opo. Tinanong ko po si Miss Doris Ho nung isang araw. Sabi ko, Doris, ilan na ang nagtatrabaho dyan sa industriya na yan globally? Sabi niya, ano daw, mga around 400,000 po. And that's around 20% po ng 20 or 25% po sa global ka. Sabi nga ninyo, malaking-malaki. So, isa din po yan sa dinagdag namin doon. Tapos, ano pa yung pang-apat? Syempre po sa agrikultura. Ang laki-laki po na agrikultura. At inisip din po namin, kasi medyo may edad na po ang mga nasa agrikultura natin sa Pilipinas. Maganda na yung mga bata maging interesado na sumama po sa agrikultura para sa pagkain natin at mga ibang kailangan para sa exports po. Yun ang focus kasi nga ng gobyerno, yung agriculture ngayon dahil matataas sa mga presyo at saka parang may sustained supply tayo, 'di ba, sa market. Opo. So, and then yung panghuli po, yung entrepreneurship. Alam naman po ninyo ang mga Pilipino, magaling magbenta. So, bukod po sa pagbebenta, kailangan naiisip din nila, bukod sa services at saka yung mga bagay na pwedeng ibenta, paano ito bubuuin? Kaya importante po, pinagdikit namin yung agrikultura at saka entrepreneurship, yung pagiging negosyante. Kasi po yung galing sa agrikultura, yun ang pwede mong i-process tapos pwede mong ibenta, di ba? So, yun po yung mga focus areas na napili namin kasama ng industriya at ng DepEd. So yung kasi we're talking about mga new graduates, 'di ba, para maging match yung kanilang learning skills. How about those katulad ngayon, kung may mga nakikinig sa atin ngayon, mga graduates na tapos feeling nila yung trabaho nila ngayon hindi aligned do sa pinag-aralan nila. Meron pa rin silang gustong mapag-aralan o kaya ma-enhance yung kanilang learning at saka training skills nga on another sinasabi nyo kanina kung ano yung mga in-demand ngayon na gusto rin nila ma-explore, pwede ho ba sila mag-avail? Katulad nyo, yung sa inyo, P-Corp kayo, di ba? Private Sector Jobs and Skills Corporation. Kayo ho ba, tumutulong sa mga gano'n na let's say, ma-enhance and then may kaukulang kabayaran for them? Okay. Sige po. Magandang tanong po yan. Yan, di ba? Sa loob po ng P-Corp at saka P-Corp po kasi isa tong non-profit na ginawa ng Private Sector Advisory Council na in charge sa jobs. So, sa loob po ng mga programa namin, meron po yung tinatawag na JOBS, jobs o kaya Job Opportunities Building Skills. Kung kanina po nasabi ninyo na meron kami mga job fairs. Yung job fairs po na yan, hindi lang simpleng job fairs na nagmamatch tayo ng manggagawa at saka ng employer. Doon po, meron tayong tumutulong na i-assess kung tama na ba yung skills mo doon sa gusto mong trabahong applyan. Gusto nilang dagdagan. Kasi, kaya kung nag-a-apply sila, kasi mababa yung underemployment din natin. Gusto nilang dagdagan yung kanilang income. So, gusto nila madagdagan din yung kaalaman nila para meron silang iba pang side jobs. Di ba? Opo. So sa mga job fairs po na yan, merong portion na nag-a-assess ng training at nagpo-provide po nitong mga skills training na to. So partner po natin dyan ang mga kumpanya na nagbibigay ng additional skills training. Parang bridging po yun ang tawag nila. No? Yeah. Tinutuloy nila yung natutunan mo na at saka yung talagang kailangan ng industriya. So mga short courses po yan. Maikli lang, merong mga ilang araw lang, meron ding ilang linggo. Tapos partner din po natin ang gobyerno, ang TESDA po. Masugid po kaming nakikipag-meeting palagi sa TESDA at saka sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mas marami yung budget nila, yung allocation nila para dito sa mga sinasabi nga nating skills training. At yung enterprise-based training po ang tawag, yung EBT. Kasi ibig sabihin, yung training na ibibigay, yun yung kailangan ngayon. At pag natapos mo yun, pwede kang kumuha ng national certification o kahit wala kang national certification, pag nag-apply ka, mas mataas ang chances mo na makukuha mo yung added credentials. Siyempre, added sa resume mo, di ba? So, in terms of promotion, malaki din ang chances mo dahil mas marami kang alam. Di ba? Opo. So enterprise skills training. So speaking of TESDA, may bago na hong TESDA chief ngayon, 'di ba? Si Congressman Benitez. So kayo ba welcome development sa inyo yung kanyang appointment? Opo, welcome po sa amin 'yon. Kasi ano po siya exposed siya parehos. Actually, ang laki ng exposure niya sa eskwela.
Pagkatapos, marunong din po siya sa legislation. Alam niya kung ano Oo, yung oo, oo. napag-aaralan nila yung gaps. Oo. Tapos, meron din po siyang direct interaction sa industriya. So, parang sa tingin po Oo. namin, well-rounded po yung kanyang, yung kanyang Oo. qualifications. Oo. So nakikita ko maganda kasing development dito, yung somehow nadadagdagan yung kaalaman ng ating mga Pilipino para naman mabawasan na rin natin yung mga kasi yung exodus ba ng mga umaalis, 'di ba? Mas malaming kasi yung job employment iba rin kasi yung sweldo eh. So Oo sana nga rin po. ma-improve yung quality of pay ng ating mga workers lalo na kung talagang maganda naman talaga yung marami na sila, let's say kaalaman at na nagagamit sa everyday work lalo na dito sa mga IT nga na malaki ang demand at saka sa agriculture at saka ito na nga sa mga areas nung sinasabi nyo yung isa pang sa manufacturing ba o sa Sa electronics po. electronics, oo, 'di ba? Oh, 'yun. Isipin ho natin medyo mataas Oo. ang dapat ang iniisip ng ating mga manggagawa ay Oh. parang nakakatakot yata ang pumasok Oo. diyan kasi ang dami ko yata ang dapat matutunan. Oo. Kwento ko lang po, merong isang sa industriyang ito talagang nagbibigay ho ng mga opportunities itong mga employers na Mm. makapagbigay ng training sa mga tao. Mm. Merong isang employer at saka isang eskwelahan na sa isang industrial park. Ang ginagawa ho niya, talagang tiningnan niya, sinurvey niya kung ano yung mga entry level na kailangan nitong mga locators nila doon. Tapos Mm. nag-match po sila. Senior high school po 'to pinag-uusapan natin ha. Mm. Nag-match sila nung kung anong specialized course ang pwedeng ipasok doon sa senior high school para pagkatapos itong mga estudyante, pwede na silang kunin. Di Mm. ganun nga po, no? Kukunin na nila. Pero meron silang kondisyon dito sa mga kumpanya na to na hindi pwedeng itong mga fresh graduates na to at bagong empleyado Oo. hanggang tumanda sila, hanggang mag-retire sila, dun lang sila sa trabahong yon. Nire-require Ah. po itong mga locators nila na bigyan ng oportunidad itong mga bata na to na mag-aral pa. Oo. K-test naman yan o CHED dahil meron naman din Ah. yung mga programa Oo. para habang nagtatrabaho sila doon, tumataas at tumataas yung kaalaman nila, pati yung posisyon nila sa kumpanya tataas. Kayo ho So, meron po nagmama tayong mga ganyang programa. So, yung programa nyo parang ini-impose nyo sa mga employers na dapat ganun ang gawin nila. Let's say, upon hiring, bigyan nyo ng opportunity to grow further, lalo na para din sa promotion din ng individual. Di ba? Oo. Oh. Hindi ko po gagamitin yung word na impose ha kasi business decision po nila yun. Para request them. Oo, parang Request them. binibigyan po natin ng yung tama pong environment para maging magaan mag-grow, para sa kanila. ma-motivate Oo, sila. magawin nila Ma-motivate. yun. Opo. Opo. Di ba isa pang magandang motivation is to regularize them also? Hindi naman yung casual Ay, sila oo. for the entire 6 months or what, 1 year, extend na naman ng probation or what. Dapat 'di ba ma-encourage sila na talagang mabigyan sila regular pay with all the regular benefits, 'di ba? Oo. In-hire po nila sila. Talagang kinukuha Ah. nila. Ang maganda nga po dito sa Oh. enhanced work immersion, Oh. makikita na nila kung ito bang taong to, nakikita ko ba dito yung disiplina ng Oo. isang empleyadong gusto kong Siyempre, makuha. work ethic, 'di ba? Oo. Oo, tapos mabilis ba itong matuto? Sa bagay ho, ang isang positibong laging binabanggit ng Hmm. mga locators natin sa mga export zone ang dali daw pong turuan ng mga Pilipino. At kino-compare po nila tayo sa mga iba nating kapitbahay sa buong ASEAN. Very teachable, yun po yung term nila. The Filipino is very teachable. Tapos may malasakit sa trabaho. Yun po yung mga characteristics na gustong-gusto nila sa Oo. Pilipino. At saka, alam nyo, matagal din akong nag-serve sa Europe and Middle East News Bureau. Talaga naka-encounter ko mga OFWs. They are always regarded well. Kahit na sa Opo. Europe, kasi yung mga medical, natin, sa medical sector, yun na nga, yung may malasakit, yung sinasabi nyo hindi nagbibilang ng oras sa trabaho. At saka yung maganda yung attitude, yung ethic ba, yung kahit na umabot na ng ganitong oras, nandoon pa rin yung, let's say, yung dedication. The more nga kasi ganado nga sila dahil they are given good pay pa di ba? Opo. Ganun nga po. Yan Oo. po ang laging binabanggit ng mga industriya na yan. Noon pong COVID, sabi Oo. nila,
ang mga factory dito sa Pilipinas Oo. gumagana, yung mga factory sa Oo. ibang bansa hindi. Oo. Kasi yung mga kapwa natin Pilipino, abay tumira na sa mga factory. Tama. Inayos na din Oo. nila na nagkaroon sila ng barracks. Oo. So, malasakit po talaga ng mga Pilipino sa trabaho. Ang Oo. ganda. Pero yung sinasabi nyo kanina na ini-encourage nyo yung mga employers na let's say to allow, kung may mga potential yung kanilang mga empleyado na to grow further, further training pa sa mga ibang ano. So sila na ang ano ng cost noon? Nung kunwari training, hindi na yung empleyado? Oo. Ngayon po, sa totoo Oo. lang, mga employers, bago nila patrabahuhin ng todo-todo yung mga empleyado, Pag nakita bigyan naman nilang po may talaga kaya, nila- magaling. Oo. 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 Pero para nga po ma-encourage, sabi nga niyo, ma-incentivize yung mga employer na Oo, gawin. tama. Oo. Kaya nga ho kami nakikipag-usap sa TESDA. Kasi may budget naman ho ang TESDA sa training, upskilling, yung tinatawag. So no? kayo magre-recommend sa TESDA? Opo. Ito ay Ganun- nire-recommend ganun ng po. employer. Ganon. Opo. May scholarship programs po kasi ang TESDA yung tulong sa Ah. trabaho scholarship program Oo. at saka yung training for work scholarship program. Ang hinihingi na lang ng TESDA, kapag nagkaroon ng scholarship na ganito, i-reimburse ho niya yung yung employer do sa training na ginastos ng employer. Oo. Sigurado i-hire dapat ng employer yung taong yun. Tama. Oo. Oo. I see. Magandang balita ho yan, ma'am. Sana yun na nga, yung mismatch na yun, ma-solve na. No? Kasi marami ho tayo kasi mga graduates ngayon. Katulad din mga nai-interview ko rin mga nakakapunta na ho ng Amerika. Graduate ng teacher. Tapos they end up kung ano-ano, mga caregiver sa Amerika, yung mga ganon, or sa Europe. Somehow hindi nagagamit yung potential. So gusto rin nila ma-enhance talaga yung let's say learning skills, 'di ba? Para maging sila multitasking, 'di ba? Oo nga po. Oo. Nabanggit ho ninyo yan, Oo. Ewan ko kung kwentuhan kayo ni Secretary Hans Kakdak. May programa sila na sinusuportahan po namin. Yung mga teachers, kunyari, na gusto nang bumalik dito sa Pilipinas o kaya nurses na gusto nang reintegration. bumalik sa Pilipinas. Oo. Kailangan din po ng retraining dito sa Pilipinas yan at saka upskilling. Ah. So yung private sector po tumutulong din doon. That's good to hear. Kasi maganda na rin po naman ang sweldo ngayon ng mga teachers sa Pilipinas, di ba? Oo, dinagdagan So, na. marami Pero na rin maliit po. pa lang. Oo. Well, kumpara po niya yung starting pay yata ng teacher 1 nasa halos 30,000 na. Oo. So, yung iba nating mga teachers na umalis ng bansa, ang sweldo lang sa ibang bansa, wala pang 30,000, mga 20,000. So, parang gusto lang bumalik competitive sa na, pagiging- medyo Oo. competitive na. Opo. Tapos hindi pa nahihiwalay sa pamilya, 'di ba? Ayun na nga po, ang laking bagay Oo, nun. So, may oo. programa po ang DMW dyan. At Kayo sa sinusupport- private sector ay talagang part of your rin yan, 'di ba? Opo. Objective. Okay, ma'am. Maraming salamat po sa oras ninyo ha. Thank you for joining us on a Sunday morning. Sige po, maraming salamat din po. Okay, thank you. Yan ho via Zoom si Josephine Romero, ang presidente ho ng Private Sector Jobs and Skills Corporation or P-Corp. Okay, magko-commercial break uli Tapos babalik uli kami. Interesting na naman itong susunod tungkol sa job fair. Okay, babalik ang Teleradyo Serbisyo. Approve yan. Ang Chick and Joe